Tayo pong manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito, sa pagkakataong ito, Father God, na muli makakapag-aral kami ninyo pong mga salita. Dalangin po namin ang malayang pagkilos, manan na espiritu, maging tagapagtulong namin, Panginoon, maging kalakasan ka nga po ng bawat isa, at patuloy nga na sa lahat po na aming ginagawa, Lord God, walang ibang madakila, walang ibang mapapurihan, kundi yung dakilang pangalan lamang. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight sa ating ika-102nd na online Bible study, Strength in Christ, a Bible study on drawing power from Jesus. So kukuhanin po natin yung ating main text sa Philippians chapter 4 verse 13. Ang impression po sa akin ng Panginoon, napakahalaga na pag-aralan natin itong salita ng Diyos na ito, specifically yung verse na to, kasi alam ng Panginoon na marami tayong mga pangangailangan. Minsan kailangan natin ng kalakasan, minsan kailangan natin ng kagalingan sa sakit at karamdaman, kailangan natin ng knowledge and wisdom, at napakahalaga na mag-dwell tayo dito sa verse na to. Babasahin po natin tonight yung Philippians chapter 4 verse 13. Basahin ko po muna sa English version. Sabi dito ng salita ng Diyos, I can do all things through Him who gives me strength. Or I can do all this through Him who gives me strength. Sa Tagalog, sa Pilipos 4.13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ito pong Book of Philippians, matatagpuan po natin ito sa New Testament at ito po ay isinulat po ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay ay kanyang magagawa hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, hindi dahil sa kanyang sariling kalakasan, kundi dahil sa lakas, sa kapangyarihan na kaloob sa kanya ng Panginoong Heso Kristo. So tonight gusto tayong turuan ng Panginoon na patuloy na maging dependent sa Panginoon. Kasi 'di ba, yung mga kalakasan natin, yung knowledge, yung wisdom, yung resources natin, yung abilities natin, yung talento natin, 'di ba minsan nagfe-fade away 'yan. Hindi talaga sapat, kulang at kulang lahat ng meron tayo. So napakahalaga na hindi tayo nakatingin sa ating kakayahan, kundi nakatingin tayo sa lakas, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At yung kapangyarihang iyan ng ating Panginoon, ibinigay na po sa atin ng Lord freely, libre, walang bayad. So ang kailangan lang po natin gawin, tanggapin po ito sa ating buhay, panghawakan natin, paniwalaan natin yung pangako ng ating Panginoon. So ano po ba yung hermeneutics or yung konteksto ng verse na ating binasa? Yung Philippians 4:13, this is a powerful and well-known verse written by the Apostle Paul in his letter to the Philippians. Philippians kasi ito po ay simbahan, parang katulad po natin. Ito po ay mga mananampalataya ni Jesus Christ at ini-encourage ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat yung mga taga-Philippians. At yun yung sinabi ng encouragement dito sa mga taga-Philippians na lahat ng bagay ay kanilang magagawa dahil sa lakas na kaloob sa kanila ng ating Panginoong Heso Kristo. So itong salitang ito na binahagi ni Pablo, bagamat na-experience niya personally, gusto niyang i-share sa mga Philippians, sa mga believers ng ating Panginoong Heso Kristo. In the same way, in the same context, this important verse is also given to us. Bagamat tayo nasa ibang schools, di ba, merong nasa Tanawan City College, merong nasa Trimex Colleges, may mga from Batangas, from Laguna. Ayan, so tandaan po natin yung verse na ito para sa ating lahat. The context of this verse is important to understand the depth of its meaning. Kung babasahin kasi natin yung Philippians chapter 4 before Philippians 4:13, andun po yung Philippians chapter 4 verses 10 to 12. Dito, diniscuss ni Pablo yung kanyang contentment in various circumstances, whether in need or plenty. Mamaya babasahin ko yung verse. Napakaganda ng sinabi niya dyan na sa lahat ng pagkakataon, kahit na siya ay naghirap, kahit na siya ay nanagana, sabi niya, andun yung kanyang contentment. Kasi alam niya ng lahat ay magagawa niya kung kasama niya ang ating Panginoon. Kaya in-express niya sa verse 13, yung verse na binasa po natin, na sinabi niya, the source of His strength to face any situation
is through his reliance on Jesus Christ. So in the same way, ganun din, iba-iba yung sitwasyon natin, 'di ba? So yung mga attendees natin tonight, may mga full student, may mga working student, may mga nanay, may mga tatay, 'di ba? So lahat po tayo makakakuha po tayo ng kalakasan sa lahat ng sitwasyon, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa mga relationships po natin kapag tayo po ay nakadepende or nakarely sa ating Panginoong Heso Kristo. So ito na po yung verse na sinundan ng Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi dito, si Pablo ang nagsasalita, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan na mahabang panahon, kasi syempre naglingkod naman po etong si Pablo. Ang sabi nga, 1/3 of the New Testament was written by Paul. And Apostle Paul is apostle to the Gentile nation. Talagang nangalap ito, nagpahayag ng salita ng Diyos worldwide. Kaya sabi dan, pagkaraan na mahabang panahon, andun yung kanyang kagalakan sa piling ng Panginoon. Minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Kasi during the time, para aware tayo, since mga volunteer workers po ito, katulad ni Pablo, may mga believers na nagmamalasakit din naman sa mga apostles, sa mga disciples, at tinutulungan nila ang mga ito. Yan. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, sabi ni Pablo. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Kasi pumupunta nga sa iba't ibang lugar itong si Pablo, kaya nga sinusulatan niya na lang yung mga kapwa niya mananampalataya sa iba-ibang churches katulad ng Philippians. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. So hindi siya nagre-require. Kasi nga sabi ko, out of the abundance of the heart of the believers nila tinutulungan si Pablo, hindi compelled to do those things. Sabi niya, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Ito po ay para sa atin lahat. Sana ganun din, matutunan nating masiyahan sa kung ano man ang kalagayan natin at this moment. Sabi niya, si Pablo ang nagsalita, alam ko kung paano maghikahos. So katulad natin, naghirap din etong si Pablo. Sabi niya, alam ko rin kung paano managana. 'Di ba tayo rin naman, hindi naman lagi tayo nagigipit, hindi naman lagi tayo naghihikahos. Dumarating din ang time na tayo po ay nananagana. Natutunan ko na ang sikreto, ito raw, kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Tingnan niyo, sabi niya natutunan niya na ang sikreto kung paano maging masaya, kung ano man ang sitwasyon, kung ano man ang kalagayan natin sa buhay. At babalik ulit tayo doon sa ating verse kanina. Ito yung kasunod na verse. Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Bakit daw? Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nga ako gusto ko kayong kausapin tonight na kung ano mang sitwasyon yan, iba-ibang ating mga problema, kalagayan sa buhay, pinagdadaanan, masaya tayo, malungkot, naghihikahos, nananagana, nagugutom, nabubusog, naghihirap, nasasaktan, 'di ba? Nalulungkot. Amen. Pero sabi ng salita ng Diyos, yung kalakasan na kailangan natin, ipinagkakalob sa atin ng Lord freely. Hanapin po natin ito sa Panginoong Heso Kristo. So church, 5 points lang ang gusto kong ituro sa atin tonight. Number 1, dun sa verse nating binasa, Philippians 4:13, andun yung empowerment through Christ's presence. Tandaan mo, you need to recognize that the strength mentioned in this verse is not derived from personal abilities or circumstances but is found in the presence of Jesus Christ. Kaya nga sabi ko, regardless kung nasaan ka, regardless kung anong sitwasyon, kalagayan mo sa buhay, regardless kung anong kakayahan mo, anong IQ mo, anong EQ mo, tandaan mo ang mahalaga dyan, ang bottom line, nasa iyo ang presensya ng Diyos. And tonight, naging matalino ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ini-encourage ka ng Panginoon na manatili sa kanyang presensya. Acknowledging Christ's constant companionship empowers believers to navigate challenges. Diba, napakaganda nun, na kahit na may mga hamon tayo sa buhay, maraming pagsubok sa buhay, pero meron tayong isang companion na hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayan, at siya magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan kung ano man ang sitwasyon or pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Point number 2, Christ's strength in weakness. Sabi ni Paul, all things through Christ.
It suggests a comprehensive reliance on Him even in moments of weakness. Di ba minsan kapag talagang nanghihina tayo, minsan mahirap para sa atin na magtiwala sa Panginoon. Pero malino na sinabi ng salita ng Diyos, in all things. Hindi lang sa oras na masaya tayo, hindi lang sa oras na nagtatagumpay tayo, pero even lalo na sa mga oras na nanghihina tayo, sa mga oras na napapagod tayo, na burn out tayo, na stress tayo, di ba? Or nakukulangan tayo, amen, or may mga broken relationships. So we needed to explore the idea that true strength is manifested when we acknowledge our limitations and lean on Christ's power to overcome. Yun yung bottom line. Kasi lahat naman talagang ating kaalaman, limitado. Lahat ng ating kakayahan, lahat ng bagay na meron tayo, limitado yan. Kaya dapat doon tayo nakasandig sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag nakasandig tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay ay kayang-kaya po natin na mapagtagumpayan. Again, andun yung strength ng Panginoon na ipagkakalob sa atin sa oras na tayo po ay mahina, sa oras na tayo nalulungkot, sa oras na tayo ay napapagod. Amen. Sa oras na kailangan natin ng tulong, the Lord will be there to help us out. He will never leave us. He will never forsake us. Point number 3, situational versatility. Yung verse na binasa rin natin, it implies that believers can face a variety of situations with Christ's strength. Ito gusto kong emphasize, maaring sabihin mo, ay, kapag lang naman kailangan ko ng knowledge and wisdom, saka lang naman tumutugon ng Panginoon. Pero kapag patungkol na sa love life o relationships ko, hindi naman ako tinutulungan ng Lord. No. Sa lahat po ng bagay, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ito man ay sa pag-aaral mo nga, ito man ay sa trabaho mo, ito man ay sa relationship mo, even sa simbahan, sa pagpili ng mapapangasawa or mamahalin mo, amen. Tandaan mo, whether it be challenges at work, 'di ba? Kaya yung mga nagtatrabaho dito, may mga challenges, may mga pressure sa trabaho. In relationships, yung mga relationships, even yung mga BF, GFs, hindi naman lagi kayo sweet, 'di ba? Andun yung time na minsan nagkakaroon kayo ng misunderstanding or minsan may mga personal struggles tayo. May gusto tayong gawin, may gusto tayong marating pero hindi natin magawa because of our limited capacity. Tandaan mo, Christ's strength is not limited to specific scenarios. Kung may issue ka sa mga bagay na to, even meron kang sakit at karamdaman, lahat po yan kayang-kaya pong ipagkalob sa atin ng Panginoon. So we needed to reflect on how this truth can provide assurance and confidence. Kaya nga balikan mo lagi yung verse, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? I can do all things through Christ who gives me strength. Point number 4, andun dapat yung transformation of mindset. Consider the transformative impact of adopting a mindset centered on Christ's strength. As believers shift their focus from self-reliance to dependence on Christ. Ayun. Kailangan baguhin mo yung paraan ng pag-iisip mo. Sabi nga, renew your mind. Hindi ka nakadepende sa kakayahan mo, sa sarili mo, kundi nakadepende ka sa Panginoon. Hindi ka nakadepende dun sa laman ng bank account mo, sa laman ng bulsa mo, dun sa kakayahan ng utak mo. Pero nakadepende ka dun sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, a great, great God, a powerful God. Siya lang naman po ang may-ari ng langit at lupa. Siya lang naman po ang may-ari ng lahat ng resources. At siya din ang author ng buhay na meron po tayo. Therefore, kung sino ang isang Diyos na kailangan totally dependent at alam niya ang kailangan natin dapat gawin, syempre yun ang ating Panginoong Hesukristo. So we should experience a paradigm shift that influences our perspective on challenges, fostering resilience and perseverance. Again, kailangan point number 5, meron tayong transformation of our mindset. Point number 5, this is also very important. We need to cultivate a relationship with Christ. What we're doing right now, studying the message of God, attending online Bible study, this is good. This is one way para makultivate natin ang relasyon sa Panginoon. Pero dapat hindi ka lang nagsisettle sa online Bible study. If you can attend face-to-face sa mga fellowships like midweek service na ginagawa namin every Thursday, or men's and women's fellowships and youth and young professionals fellowship,
every Sunday. So, feel free to do that para mas makultivate pa ang relationship mo sa Panginoon, magkaroon ka ng fellowship with other believers na makakatulong din sa'yo para mas strengthen ang faith po natin sa Panginoon. At syempre, ikaw din on your own, in your quiet time, pwede ka naman magbasa ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible, makinig ng Christian songs. Amen? So, ang point dito, we needed to explore the correlation between intimacy with Christ and the reception of His strength. Ayun, yun pala yung reason. Minsan kasi, hindi natin talaga nare-receive yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, pinanghihinaan pa rin tayo ng loob, napapagod pa rin tayo, na-stress pa rin tayo, napipressure pa rin tayo, kasi may problema tayo sa intimacy with the Lord Jesus Christ. So, kailangan intimate ka sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa Panginoon, nananalangin ka sa Panginoon, sumasamba ka sa Panginoon. Kung ano yung mga concerns na meron ka, inililapit mo sa Panginoon. Of course, andyan yung mga pastors, andyan yung mga leaders na pwede kang ipag-pray, pero mahalaga din na maayos ang personal mong relasyon sa Panginoon. So, kailangan mong i-practice yung prayer, pag-aaral ng salita ng Diyos, fellowship, amen, kasi nga nakakapagpalakasan yung mga kapwa mananampalataya that emphasize your role in deepening one's connection with Christ, thereby drawing strength from Him. So, yun pala yun. So, patuloy nating ma-experience yung strength na nanggagaling sa Panginoon kapag nakukultivate natin yung ating magandang relasyon sa Panginoon and we have personal intimacy or relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi sa ating conclusion, again, yung Philippians 4:13, it encapsulates the essence of finding strength in Jesus Christ, encouraging us, believers, to transcend their own abilities and circumstances by relying on the power and presence of the Savior. It is a call to shift the focus again from self-sufficiency to Christ dependency, acknowledging that true strength comes from a vibrant relationship with Him. So again, kailangan andun yung ating relasyon sa Panginoon. Kung talagang dependent tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-lean on dun sa ating sariling kakayahan, kundi yung mga weaknesses po natin, yung mga limitations po natin, ipasakop natin sa Panginoon at mag-draw tayo ng strength, ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. So in our application tonight, so I'm challenging participants, attendees of tonight's Bible study, na i-reflect mo, tonight, bago ka matulog, i-reflect mo yung area sa buhay mo where they need strength and to consciously invite Christ into those situations. Ano yung pinagdadaanan mo sa mga oras na ito na kailangan mo ng kalakasan mula sa Panginoon? Kailangan mo ba ng knowledge and wisdom sa isang mahirap na subject? Kailangan mo ba ng patience para sa mga mahal mo sa buhay? Kailangan mo ba na ma-experience yung comfort na nagagaling sa Panginoon kasi malungkot ka sa mga oras na ito? Kailangan mo ba ng financial provisions? Amen? Kailangan mo ba ng kagalingan in the physical, kagalingan emotionally? Ayan, so ilapit po natin sa Panginoon. Encourage consistent practices such as prayer. So I'm encouraging you to pray to God. Read the scripture or the Bible. Ang dami niyan. May mga online, diba? And fellowship. Sabi ko nga, if you could attend face-to-face yung mga gawain ng simbahan, we're very much asking you or welcoming you to attend to foster a deeper connection with Christ. As individuals grow in the reliance on Him, they can experience the transformative power of Christ's strength in their daily lives. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat na patuloy niyo po kaming tinuturuan na mag-grow ng strength na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat na ito ibinigay niyo na po sa amin. Alam namin na marami po kaming kahinaan, Panginoon God, pero ikaw ang aming kalakasan. Kaya Lord, salamat for this night. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.